paraiso po hindi walang dumi walang ihi doon, walang dumi, kaya pinaalis sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, then wherever there comes to you guidance from me, kaya yung guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula kay Adam hanggang sa mga mga ibang nagsalin-salin lahi, mga ibang propeta, yan yung tinatawag na guidance mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then whenever there comes to you guidance from me, and whoever follows my guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. So kaya tayo ay hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat siglo meron siyang mga pinadalang mga propeta upang i-guide ang sangkatauhan magmula pa kay Adan, dahil tayo ay susceptible doon sa pangtukso o panghikayat ng syaitan, na kaya tayo nagkakasala. So ganun po yung yung aral ng Islam tungkol sa kasaysayan ng propeta Adam. At hindi lang po si propeta Adam ang tinatalakay o kinukwento sa aral ng Islam. Marami pong mga propeta, tulad halimbawa sumunod kay propeta Adam ang propeta Seth. Ito po si propeta Seth, yung isa sa mga anak ng propeta Adam nung pumalit sa kanya, nung siya'y wala na. Marami siyang mga anak-anak na iniwan. Ang Eva po ay nanganak ng 40 times na pagbubuntis ng lalaki at babae. Ibig sabihin kambal. Kaya po dumami ang tao dahil merong lalaki, may babae. Sa ibang perception, sa ibang kwento po, bukod sa Islam, ay hindi po natin alam kung paano dumami ang tao. Ang alam lang natin, sinabi may anak ang Adam, dalawa, si Cain, si Abel. Dalawang lalaki pa. Pinatay pa nung isa yung lalaki, yung isa. Paano po dumami ang tao? So hindi po malinaw ang magiging kasagutan, pero sa aral ng Islam malinaw po, dahil sinabi si Eva na anak ni Adam alayhis salam ay nanganak ng 40 times na kambal-kambal. Isang lalaki, isang babae. So sa kanyang panganganak, paano dumami ang tao? Sa kanilang batas, dahil kukunti pa lamang po ang mga tao noon, si propeta Adam at mga mangilan-ngilan mga anak niya, ang kanilang batas para dumami, pinapayagan yung mga kambal na pangasawahin yung ibang mga kambal naman. Halimbawa, yung unang anak, dalawa, isang babae, isang lalaki. Yung pangalawang anak, isang lalaki, isang babae. Doon sa una at pangalawang panganak na hindi sila magkasabay, pwedeng pangasawahin ng lalaki yung babae. Wag lang yung kasabay niya, and so on and so forth. Ganun po dumami ang tao. Kaya hindi salungat doon sa ating kaisipan, doon sa ating kaalaman, bilang limitadong meron tayong limitadong intelihente, na hindi ito mahirap para tanggapin na paano dumami ang tao. Kaya magmula nun po, ang Seth, isa sa mga anak ni propeta Adam, and then lumabas po dyan si Idris, ang tawag ay Enoch. Ganon din po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran tungkol kay Enoch. Ito po isang maiksing passage sa loob ng Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, qala ya Adamu, tungkol kay Idris, wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ibig sabihin po noon, at alalahanin mo Muhammad, kasi hindi natin alam ang kasaysayan, kaya sinali ng Allah sa loob ng Quran upang malaman ni Propeta Muhammad, upang maituro sa atin. Ayan. Kaya alalahanin mo Muhammad ang nasa Quran tungkol kay Idris, si Enoch. Katotohanan, si Enoch ay isang taong matapat at siya ay isang propeta, at aming tinanghal siya sa mataas na antas sa kalangitan. Bakit po ganito yung salita ng Allah sa loob ng Quran? At aming tinanghal siya sa mataas na antas sa kalangitan. Dahil isa po sa mga propeta o tao na inangat sa langit, hindi lamang ang Jesus o Isa alayhis salam, hindi lamang po siya sa aral ng Islam. Maging ang Enoch, ang Idris alayhis salam, inangat po yan sa langit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon po siya binawian ng buhay, sa likod ng
Angel Gabriel, sa likod ng anghel po. Habang inaangat siya sa langit, kasi nagutos ang Allah na bawian na ang buhay, ang Idris, ang Enoch. Hindi pumunta yung angel dito sa lupa, sa mundo, ngunit wala dito ang Enoch, ang Idris. Yung pala nagkasalubong ang dalawang angel sa himpapawid sa kalangitan. Sabi niya, hinahanap ko, saan ka pupunta? Sabi niya ron sa Malakal Maut, yung kumukuha ng buhay. Yung Malakal Maut, ibig sabihin angel of death, kamatayan. Siya yung may charge ng pagkuha ng buhay natin. So sabi ng Malakal Maut, hinahanap ko si Idris or si Enoch, dahil meron ng izin, meron ng utos ang Allah na babawiin ng kanyang buhay. Sabi ng anghel kung saan siya nakasakay, sabi niya, si Enoch nandito sa likod ko, andito nakasakay sa akin, kasi inangat ng Allah sa langit si Enoch, si Idris, at doon siya ay binawian ng hindi dito sa mundo. So ito yung magandang kasaysayan ng Enoch, ng Idris, at isa siyang propeta, at pagkatapos ng Enoch, ang kasaysayan ni Noah. Sumunod ang propeta Noah. Ito po ay mahabang kasaysayan pag tinalakay natin ito. At pag sumunod kay Noah, lumabas po ang henerasyon ng Hud alayhisalam. At pagkatapos ng Hud alayhisalam, lumabas ang Saleh. Pagkatapos ng Saleh, ito yung Metusale.